good evening. Ito na naman si Kulit na makulit na nangungulit sa mga mag-aaral. Lagi tayo pa nagbasbasa nga sumsumrek tata sa paila ko mata. Magunodyo tayo arapaapyo. Siyempre arapaap mimot kasi arapaap mimot nga makaturpos kayo ti kursuyo. So, good luck mga pamangkin. Please lang iwas bisyo. Yun lang, hindi ko naman pinagkakait na makipagbarkada kayo. Ang importante, iwasan yung bisyo, lalong-lalo na. Alam nyo na yung mga bisyo na yan. At saka, mag-aral mabuti. Dahil kaming mga nandito sa abroad, sa totoo lang, nagrigat. Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng namin dito. Kasasaad mi, kumbaga. Hindi ko na alam sa Tagalog. Ano ba yun? Pati ako nahihirapan sa Tagalog. Ilocano na lang. Ay, nako. Nagrigat tibiyag mi dito abroad. Tapos amuyo sa totoo lang. Para kanyak. Hangko kaya tagkatulong. Pero wala kong magawa. Awan maramidak. Kasi awan mo ti diplomak. Nga pang ko i-apply. So, kapilitan ngayon mayak dito abroad. Diba guys? Ay, nako. Kasi dito Pilipinas, pleasing college graduate with pleasing personality pa. Kahit naman ako college graduate, hindi naman ako pleasing personality. Sabay ganun. Kaya wala tayong ibubuga dyan sa Pilipinas. So, nag-abroad tayo, dito tayo na swerte. Alam niyo kung bakit sinasabi kong maswerte? Lahat ng mga pinupuntahan kong amo mababait. Hindi ko naranasan yung parang katulong ang turing sa'yo. Mabait sila. Pero syempre, katulong ka, kailangan mong gawin yung best mo para sa kanila, di ba guys? Ganon yun. Kaya mahirap magkatulong. Ito ang tandaan nyo, ang pagiging katulong, kailangan mo ng tiyaga, dapat open-minded ka. Kasi syempre yung mga amo is nakakapagsalita rin ng hindi mo gusto. Pero sa akin kasi is iyakin. Hindi ko na maalis-alis yun. Kunting salita lang, naiiyak na ako. Kaya hindi ko na maalis yun guys. Tsaka prangka din ako. Prangka na may katuturan. So, may ganun. Lahat ng gusto kong sabihin is sinasabi ko lalo na sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko. Talagang sinasabi ko yun. Para at least man lang, hindi gagawin yung yun, inspirasyon, hindi yung nasaktan ka. Huwag ganun. Kasi doon ako naghuhugot ng pinagdaanan ko yan. Marami akong narinig na masasakit na salita pero hindi ko yun iniintindi. Ang sabi ko is, balang araw, makikita nyo rin ako. Di ba guys? Ganun lang yun. Ay, nako, be positive always. Kaya kayong mag-aaral, please lang. Mag-aaral kayong mabuti. At saka yung mga previous na nabuntis at nakabuntis, ipagpatuloy nyo yung pag-aaral nyo. Basta suportahan kayo ng mga parents nyo nandito sa abroad. Kasi para sa akin, kasi yung mga iba is once na nabuntis na daw o nakabuntis, ayaw na nilang suportahan. Kumbaga is nawala na sila ng gana. Pero para sa akin, hindi. Sinong susuporta kung hindi tayo? Diba guys? Ako ganun ako sinasabi ko ito kasi experience ko na yon na nagpapaaral ka tapos nakabuntis. Siyempre, umiyak ako noon. Sabay ganun. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Basta in-encourage ko sila, ipagpatuloy nyo lang, pagpatuloy nyo. So hanggang ngayon is nakatapos naman sila. So sana yung susunod na henerasyon, huwag nyo gawin yung nag-aaral kayo is magpapabuntis kayo o magbuntis kayo. Huwag naman ganun, mga pamangkin, please lang. Kasi matanda na ako, hindi ko na kayo hangkay ito nga mabayabayan, kumbaga isang kayo tumakitan. Ilang taon na lang ba ako? Matanda na ako guys. Kaya please lang, aral-aral mga pamangkin. Maraming salamat sa inyo guys. Nandito lang ako na nakasuporta lagi sa inyo. Thank you. Ingat-ingat mga mag-aaral.